Bunso sa magkakapatid si Juliet, pero mistulang siya na rin ang tumatayong tatay, nanay at panganay na anak dahil siya lamang ang nag-aalaga at inaasahan ng ina at mga ate niya. Kapwa kasi tinakasan ng katinoan ang mga kapatid niya, habang ina na may naubusan na ng lakas. Isang malaking trahedya na lang ba ang kwento ni Juliet? Talikuran man daw tayo ng mundo, nariyan pa rin ang ating pamilya at nananatiling kakampi at kaagapay natin. Pero sa kaso ni Juliet, kahit kasama pa niya ang mga mahal sa buhay, pakiramdam niya'y mag-isa at solo niyang pasan ang responsibilidad ng pagbuhay sa kanyang pamilya. Walang araw na hindi niya naitanong sa Panginoon kung paano na sila kapag dumating ang araw na hindi na niya kayang gampanan ang pagiging ulo ng pamilya. School pa lamang daw noon si Juliet nang mamulat siya sa kahabag-habag na sitwasyon ng kanyang pamilya. Maagang naulila sa ama at namatay rin ang dalawang kapatid dahil sa sakit. Ang ina niyang si Nanay Soledad ang nagtaguyod sa pamilya, pero kalaunay natigil na rin sa paghahanap buhay dahil sa may edad na rin siya. Kasi siguro dahil maaga kaming naulila ng tatay hindi na kaya na nila yung mahirap ang buhay namin. Pero hindi lang sa tumatandang ina nagtatapos ang pananagutan ni Juliet. Dahil pati pagsuporta sa mga kapatid at tiyahin ay niyakap na rin niya ang responsibilidad. Ay, oo, maswerte ako. Kahit sinong nagsasabi, kahit sinong tanangin mo dyan, sa lahat daw ng mga bata dito, wala daw siyang kamukha. Dahil kasi ang trabaho niyan, nagtitinda sa palengke, ay sa plaza. Pag-uwi niya, minsan inaabangan siya, pakitinda mo yung kwangkulyat. O, ititinda niya sandali yun, sandali, kikita siya. Kung minsan meron ng pinapalitan ng bigas yung mga sobra niya, maraming naawa sa kanya. Ganito lang ang buhay namin. Magkaroon ng sakit sa pag-iisip ang ate Belen ni Juliet. Paniwala niya, marahil ang madalas na pagkagutom ang sanhi, kaya nagkaganoon ang kanyang ate. Matino yun. Nagtitinda kasi ng darak si nanay ko Kasama pa niyang nagtitinda. Tapos, nung malilit pa kami, alos nagano siya ng palay. Yung naghanap buhay ng palay, namumulot ng palay, ganun. Masayahin at maasahan daw sa mga gawaing bahay ang kanyang ate Belen nung sila'y bata pa. Pero hindi nagtagal, naging kapansin-pansin ang mga kakaibang kinikilos ng kapatid. Nagwawala. Yung mga gamit namin sinisira. Pag nakasumpong, nagsabi-sabi. Halos 10 taon na raw ganito si Belen. Madalas sa isang sulok lang at tila may kinakausap palagi. Balisa at kung minsay bigla na lang tatawa. At nang sinubukan namin siyang kausapin, kapansin-pansin ang mga paiba-iba niyang kwento. Yung trabaho ko, pag-gising ko, yung gawa ko, kaya yung trabaho ko. Gusto. Kung si Belen, tila may sariling mundong nilikha kung saan siya'y masaya. Sa 4 na sulok naman ng kwartong ito, umiikot ang daigdig ni Lilang, ang isa pang ate ni Juliet. Tahimik, malalim ang iniisip, at bakas sa kanyang mga mata ang takot. Kung ano ang kinatatakutan niya, walang nakakaalam. Kwento ni Juliet, masipag sa pag-aaral noon ang kanyang ate Lilang, pero laking gulat nila nang bigla ring mag-iba ang ikinikilos nito. Siguro sa kakaisip sa pag-aaral niya, parang hindi niya makayanan yung sa pag-aaral niya. Yun, sinumpong. Tanging si Juliet ang inaasahan ngayon ng pamilya. Ang dati isang tahanan, ngayon tila naging institusyon para sa mga may sakit dahil sa dami ng mga inaalagaan ni Juliet. Mula sa kanyang ina, mga kapatid, hanggang sa kanyang tiya. Naisantabi ng araw ni Juliet ang sariling kaligayahan para lang maibuhos niya ang oras at pagmamahal sa mga kaanak. Iniisip ko sila lalong-lalo na si nanay ko. Meron din na akong
mayroong nagkakagusto. Pero ang inaano ka naman, paano sila? Lalo na yung kalagayan nila. At talagang maraming nanligaw sa kanya. Hindi ko naman siya pinipigilan. Hindi ako nakuha na ako. Minsan naalala ko rin yung mga kuha na. Totoo ito. Magtanong ka dito sa baryo, wala siyang kamukha. Hindi sa naririnig niya. Wala raw siyang katapat na bata. Kahit minsan hirap na raw siya sa pag-aalaga, pilit pa rin niyang inuunawa at binibigay ang mga gusto ng kanyang pamilya. Tanging pagmamahal para sa kanila kasi ang alam niyang paraan para sila'y magkakasama pang pamilya. Anak ko yan, wala naman akong magagawa. Pero, basta tuminto ako sa anak buhay, siya na ang kumuhan. Yun namang ako, hanggat meron namang kaya, talagang nagkukuhan din ako. Pero ngayon hindi ko na kaya. Palagi akong may sakit. Talagang kawawa siya. Dati pa nga, nagano yan parang bote, yung namumulot ng bote. Pero nung siguro nahirapan siya dun sa ganun, nagtinda-tinda na lang siya sa harapan ng eskwelahan. Kahit nakikita namin siyang hirap na hirap, wala din kami magawa. Minsan na raw na ipagamot ang mga kapatid ni Juliet. Pero hindi naging tuloy-tuloy ang kanilang medikasyon kaya hindi sila gumaling. Samantala, hindi man daw maibigay ni Juliet ang mga gamot nila, kahit sa pagkain man lang ay makabawi siya. Sa totoo lang, hindi ko naman maibigay lahat yung alimbawa sa pagkain. Hanggang konti lang ang kinikita ko Wala naman tumutulong sa amin. Halos ako lang lahat ang bumubuhay sa kanila. Sa kanyang tindahang degulong, umaasa si Juliet ng ipantutustos sa pamilya. Umulan man o umaraw, dapat pa rin kumayod. Mula sa kanilang tahanan, halos 4 na kilometro ang pinapadyak ni Juliet. Makarating lang sa kanyang pwesto. Luma at sira na rin ang kanyang bisikleta. Pero pursigido si Juliet na umusad para lang maghanap buhay. At dahil walang sariling puhunan, dito muna dumidilihensya si Juliet ng paninda. Kumuha ako ng consignment kay Kuya George para meron akong matinda. Tapos pagkahapon, binabayaran ko. Paano pag hindi mo na ubos yung paninda? Nakikiusap naman ako sa kanya. Pumapayag naman sila kasi sabi ko pag matumal, bukas na lang yung ibang bayad. Magkano lagi yung nakukuha mo? 500. 500. Tapos magkano yung nababayad mo sa kanila? Minsan pag may nang benta, 300 lang ang binabayad ko muna. Matapos makakuha ng paninda, sa harap ng eskwelahang ito, pumepwesto si Juliet. Tulungan lang ako, bigyan ako ng konting pamunan, ganun. Para meron akong pang kabuhayan sa kanila. Ilang oras man ang lumipas, maglangit-ngit man ang alapaap, naririto pa rin si Juliet. Nagtitinda, nag-iisa, nagsasakripisyo, alang-alang sa pamilya. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Pero yan dyan. Suot mo na kayo. Ay, dapat ka. Baka pilitan pa naman to. May delivery.